Alright, so andito tayo sa Santo Tomas, Batangas at kasama natin si Sir Francis de Guzman. At sila Sir Francis ay nasa negosyo sila ng fabrication ng mga equipment for industrial use, no? Para sa mga factories. Dahil gusto nilang mag-venture into citronella farming. Kadalasan po kasi marami hong nag-i-inquire sa atin gusto mag-citronella. Ang problema, wala naman silang distillation machine at wala silang capability. So, ang sabi namin lagi, ang sinasabi ko sa kanila lagi, wag na wag silang mag-farm ng citronella kung hindi nila kayang i-distill. So, sila Sir Francis ay nagka-interest din sila sa citronella. Ang advantage nila, kaya nilang mag-fabricate ng distillation equipment. Sir, bakit meron kayong ganong skills? So, nag-start po kasi kami ng company namin before with my father pa. He started with rubber manufacturing. And then, he ventured, nung bata pa po ako noon, nag-venture na siya into fabrication ng mga bakal, part ng mga makina. And then, eventually, nag-evolve yung business namin into actual na pag-maintain ng mga machines from food manufacturing, personal care products, other industries. And then, we also build machines for them. After namin mag-rehab and everything, natuto kami, we build machines for them. And then, after that, we ventured into construction industry. So, we also design plants, the process of the plants, yung mismong plant, as well as pati HVAC na nila, kasama na po lahat. So, kitang-kita, doon pa lang sa background nila, Sir Francis, ay hindi sila magkakamali doon sa pag-build ng distillation equipment for citronella. Ngayon, sir, ito po yung nakikita natin ngayon dito sa background natin ay yung equipment na dinesign ninyo. Yes po. Okay. Sir, pwede mo bang i-explain paano nag-work itong equipment? Okay po. So, start tayo doon sa ating basket kung saan nagagaling yung ating raw material. So, ito po yung basket. Kung makikita niyo po, skeleton pa siya kasi prototype pa lang siya. But once this is finished, meron siyang screen. Ito po, nakatabi sa kanya. Yan yung ikakabit? Ikakabit po siya rito para siya yung mag-filter doon sa raw materials dito. Okay. Bakit kailangan naka-basket yung raw material? Let's say yung citronella leaves na in-harvest. From other equipments na nakita namin, normally what they do is dinidiretso nila po dito sa tank. Dito sa tank? Opo. Diretso. So, ang disadvantage nun, you have to open the tank, matagal yung loading ninyo, tapos after, bubunutin nyo na naman, linisin nyo manually. Mano ulit. Opo. Unlike this one, since meron kaming basket, yung raw materials nyo, once we put this dito sa taas, after natin po ng distillation process, huhugutin na po natin siya. Pwede na tayo mag-next batch. So, ang simple analogy nito, sir, para kang nagluto ng pasta. Tama po. Meron kang strainer. Yes. No? Tama po yun. Isang buhos lang, tanggal mo na yung pasta doon sa lutuan. Mas mabilis. Tama po. Okay. Ano ang next na mangyayari? Siguro po maganda i-demo natin sa mamanonood natin kung paano yung process talaga natin. Alright. So, palalagay ko po ngayon ito sa mga kasama natin, yung basket. Ipapasok natin siya dito sa loob ng tangke. Sige, sir. Assuming po meron tayong laman dito na raw materials. Again, for demo purposes lang po ito. So, prototype pa lang po ito at ongoing yung fabrication. Kaya gusto lang natin may pakita sa kanila yung proseso, kaya ipapakita ho natin. Okay, so imagine nyo yan na basket na yan at puno yan ng citronella leaves. Okay, sir? Ano po ang next? So ngayon po ilalagay natin yung ating basket sa loob na may raw materials. So pagka po nalagay na natin yan, assuming po may water tayo sa loob, sasarado na po natin yung ating pinaka-cover or lid. Okay. So dito po sa ilalim, ito po yung kunwari yung buti po natanong ninyo.
Dito po sa ilalim, dito po tayo magkakaroon ng source of heat. Okay. Pwede po maraming option po ang source of heat natin. Pwedeng wood, pwedeng gas, or yung iba po, pwede ring steam. Pero iba lang po yung system. But kami, so far right now, we prefer to use gas. Gas, okay. So, gas po yung gagawin natin. Opo. Alright. So, ang ginagawa nila ngayon, Nagkakabit po sila ng ating cover sa taas. Yan. So, ngayon, sir, ito naman ang tanong ko. Ano ang difference nito, itong tank mo na may cover compared doon sa mga ibang distillation? Okay po. Yung cover po kasi natin dito, number one, multi-purpose na siya. So sa kanya po, siya po ang magiging vessel natin para mag-transport yung pinaka-vapor natin. At the same time, para po siya po yung nag-close sa atin, nag-ensure na walang lalabas na vapor, walang masasayang. Okay. Paano natin may ensure na wala talagang mag-skip na moisture? Okay po. So we put rubber doon sa gitna, dito po banda. Makita nyo dito sa gap nito, once nagawa ito. Meron to parang po sa pressure cooker. Di ba po pag siyasara natin yan, meron yung parang silicone na gasket doon sa gitna. Ito po yung nakalagay. So lahat ng, isang area po yung pwede siya lumabas, yung ating vapor. So the same po to dito sa ating tank. This tank would have temperature sensor and pressure sensor para ma-monitor natin. That's why we use gas as well sa baba. Okay. Para po makokontrol natin kung masyado na mataas yung ating temperature. Kasi meron po tayong optimal temperature para mas makuha natin yung mas magandang aroma dun sa yung makuha na product. What will happen kung hindi ho nasunod yon, yung temperature, yung init na yon? Pwede po bumaba yung grade natin noong oil natin. Yung finished product natin sa dulo. Oo. So, yan ang advantage pag gas. Opo. Nakokontrol mo siya over yung, let's say, firewood. Pag sa wood po, pwede rin makontrol pero medyo mas tricky ng konti. Okay. Dahil po kami we want it precise, so we use gas for the meantime. Alright. So, assuming po, okay, nagluluto na to. Okay, ano po ang mangyayari sa kanya? So, okay po. So, assuming po we reach the optimal temperature, magiging vapor na po siya. Okay. So, aangat po ngayon yung ating vapor ng essential oils. Okay. Tapos, kasama po yung konting water. Tutuloy po siya doon sa, kung nakikita niyo po yung pipe sa taas, yung naka-elbow na yan. Yung pipe na yan, yung elbow na yan. Diyan po siya ngayon dadaan. Okay. And after po nito, meron tayong dadaanan na condenser. Okay. So, papakabit ko po ngayon yung condenser. Sige. Kabit natin yung condenser po. Ayan. Alright. So, ito yung condenser, sir. Okay po. Yan. Okay. So ngayon po, dyan sa condenser, kung makikita niyo po, doon may hawak ng tao sa may kamay niya. Diyan po ngayon magfo-flow yung ating vapor. Okay. Tutuloy po siya dire-diretso dito, papunta rito sa may right side. Okay. Tutuloy po siya dito, until umabot po siya dito. Okay. Dito po sa condenser natin, dito siya palalamigin. Okay. Itong makapal na yan yung condenser. Ito po, itong buo na to. Sa may kamay niya po, hanggang dito sa may kamay ko, ito yung condenser. Okay. So from there, vapor siya. Paglabas na po rito, droplets na siya. I see. Opo. So from mainit, galing po dito, mainit, sir, di ba? Opo. Pupunta dito sa condenser, Palalamigin po siya. So magiging, mag-condensate na siya. Parang droplets na siya. So pupunta po siya rito. Then finally, bumaba siya dito sa ating pipe na to. Okay, yan yung na-condensate. Ito po yung condensate ngayon. Okay. After po niya rito, bababa siya dito Aha. as condensate na po. Magkahalo ng hydrosol saka ng essential oil. Okay. So bago natin i-explain, sir, yung ano naman yung next na process para mahiwalay mo yung hydrosol sa essential oil. Yes po. Paki-explain muna paano nangyaring lumalamig yung vapor galing dito sa tangke papunta dito sa condenser. Okay po. So that's a good question. Kasi po, this is a technology we use na inadapt namin from our previous experiences sa mga planta. Okay. We insert dito po, kinukuha namin dito, pinapasokan namin dito ng cold water. Okay, papasok which would dyan. come, papasok dito sa loob. Magagaling po iyon sa tangke na nasa underground. So supposedly may tangke na underground dito. Yes po. Malamig po lamang yan na water. Malamig yun. Opo. Okay. So ngayon po, ipapump natin siya papasok dito. Okay. So palalamigin niya po ngayon nasa loob na
dito sa condenser, palalamigin naman po yung vapor natin. Okay. So pagdating na po dito, yung water na pinasok natin, mainit na to. Okay. So bababa po siya ngayon dito. Aha. And then, after po niya bumaba, pupunta po ito, after nito, ang connection nito sa cooling tower. Okay. Which is, meron po tayong sample ng cooling tower. Ito. Ito po. So pupunta siya rito sa cooling tower. Ganyan ba Palalamigin- supposedly kababa yung cooling tower Hindi na yan? po. This is only for the purposes ng Demo demonstration ngayon. natin. Okay. Pero po ito, pagka naka-install ito sa site, mataas po ito. Taas. Opo. Okay. Parang yung tangke niyo sa bahay. Normally, di ba po nakaangat? Ganun din po siya. I see. So, i-recap ko lang natin, sir, ha? So, from the malamig na tubig na pinasok natin dito, pupunta dito sa condenser. Opo. Okay, habang po nagta-travel siya dito sa condenser, lumalamig yung vapor natin. Nagiging Droplets na siya. Droplets na Condensate siya. na po siya. Oo, and then yung tubig na pinap natin dito, nag-travel siya papunta rito, ang nangyari sa kanya, mainit na. Opo. Then bababa siya rito. Tama po. Paakyat siya dito sa Cooling tower. cooling tower. Okay. From the cooling tower po, anong mangyayari? So dito po ngayon sa cooling tower, assuming po natin nasa taas ito, di ba po? Palalamigin niya ngayon yung water dito. Okay. And then bababa po siya. Pag nandito siya sa may baba, malamig na siya ngayon. Malamig na naman. Opo. Ang analogy po dyan, parang isipin niyo po yung galing sa waterfalls. Di ba po, pag nasa may taas kayo ng waterfalls, medyo warm ang water. Pag doon kayo sa baba, malamig na malamig, parang chilled water. Parang kayo nasa ref. So ganun din po yung nangyayari dyan. Pinapalamig niya through gravity, may dadaanan siya dyan, lalabas po siya rito, malamig na siya. Bababa siya ulit sa Tapos po, saka siya pupunta ngayon doon sa underwater water reservoir sa ilalim. Opo. Okay. And then, si-circulate na naman po tayo Babalik sa system. na naman siya ulit So, wala dito. po tayo nasasayang na tubig with this process. Okay. Sir, para mas malinaw, meron ka bang illustration para maipakita natin yung process na to? Sige po. So, dito Okay. po tayo, meron kaming simple illustration from our project. Okay. So, ito po yung lutuan. Okay? And then, may vapor na lalabas dyan because of the heat. Then, pupunta dito. Apo. Condenser. Dito sa condenser, may sasalubong na tubig na malamig. Di ba ha? May Apo, tubig na pa-flow yan malamig. papunta rito. Ito, papasok dito. Kaya lumalamig siya, kaya nagiging condensate siya. Opo. Okay, nababagsak dito. Ito ngayon yung magkahalong essential oil And hydrosol. and hydrosol. Opo. Okay. Now, yung tubig na pumasok dito, na nagpapalamig siya, sige, pupunta siya rito, sir. Opo. Pupunta po siya rito. Pagdating niya po rito, mainit na siya. Mainit na, then babagsak siya, Opo. Tapos, tutuloy po siya ngayon paakyat dito sa cooling tower. cooling natin. tower. Palalamigin na po siya ang cooling tower natin para magamit ulit natin doon sa Pababa system dito natin. sa reservoir, then aakyat na siya ulit, pabalik doon. Opo. Okay, ganyan ho nagpo-flow. Yan po yung flow. Simple diagram, paano nagagawa yung Opo. distillation. Ang kagandahan po dyan, lagi pong temperature natin, lagi pong malamig dito. Oo. Di po katulad sa iba, nung nakita namin sa ibang nagsisitronella or nagdi-distill, nangyari po sa kanila, una po malamig, Oo. dadaan. Pag tumatagal po, since hindi flowing ang water nila rito na ganitong system, badang huli po, habang tumatagal, painit na painit itong point na to. Okay. So ngayon po, kung mapupunta po tayo doon mamaya, makikita ninyo na yung vapor natin dito, sa iba kasi po makikita nyo may lumalabas pa ritong vapor eh. Okay. Bago tayo baba sa collector natin dito sa baba. Sa amin po, mawala na siya because we maintain the temperature dito pa lang po, Okay. Na malamig. na malamig. Okay. So kung going back po dito sa ating, ano tawag po dito? Ito po ay department na to? ating oil separator. Yan na yung oil separator. Opo. Okay. Yan yung sinabi natin kanina na magkahalo yung oil Hydrosol saka sa essential oil. hydrosol. Okay. Ano po ang next na mangyayari dyan, Okay sir? po. Sa ano po natin, meron tong cover para hindi tayo malagyan ng contaminants. Okay. Pero kung magpo-flow siya dito, bababa po siya dito sa ating oil separator. From here, isa-separate natin yung hydrosol na lalabas po dito Okay. sa left side. And then nasa right side naman po natin, dito lalabas yung essential oils natin. Essential oil. And then after po doon, that's good for packaging na. I see. Ano ang advantage nito kumpara doon sa mga nakikita natin na, let's say, mga improvised lang? Siyempre, ito done by engineers, diba? Tama po. Done by professionals. Okay. So, yung supposedly gusto nating ma-achieve na quality
ay na-maximize natin, nakukuha natin talaga. Opo. Oo. Kasi po, yung mga iba, sabi nila maraming nakaka-skip na anong Mga tawag doon? vapor po doon. Vapor. Yes oo. po. So maraming nakakalabas na minsan, yung pa yung vapor na pinaka-importante sa Opo. distillation. Opo. Yun yung nakaka-skip. So dito, guaranteed yan na hindi ho yun lumalabas. Opo. Prototype po ito. And then, after namin matapos yung prototype, magte-testing po kami. Okay. So, after namin mag-testing, if meron kami nakikita kailangan namin i-calibrate, i-adjust, so i-adjust po namin yun. And then, saka po namin iproproceed ngayon yung aming final na equipment na Okay. gagamitin for the So extraction. more or less po, most likely ang i-calibrate ninyo just in case? Most likely po iyan, pagka po hindi maganda, we might calibrate on the condenser. Condenser. Opo, doon mostly. Or baka dito sa, kung sa color naman po, baka dito ako Sa oil separator. sa oil separator. Okay. Doon yung na-adjust. Doon po ka mag-a-adjust. At pwede nyo bang i-mention ano yung number one parameter doon sa produkto na gusto nating ma-achieve? Ano dapat yung meron siya? As na medyo nabanggit ko po kanina in passing, we're targeting Export. export. Okay. So, isa po titingnan nila dyan is the color. Okay. Tapos po, pangalawang titingnan po nila dyan is yung contaminants, kung gano'ng karami. And last po doon is yung moisture content niya, kung gano'ng kataas po yung moisture na naiiwan doon sa ating oils. The lower the moisture na nandun sa oil natin, the higher the quality. Okay. In short, yung purity. Opo, yung purity ng ating Purity product. ang tinitingnan. Okay. Kailan matatapos itong prototype niyo? We're aiming po na matapos ang prototype namin by end of December. Okay. This year, So, 2 2021. to 3 weeks from now. Yes po, roughly. Roughly. Okay. Tapos yung prototype. Opo. And then, your start distilling na. Hindi pa po. Ang sunod namin doon, magdi-distill kami for the purposes of testing. And then papatest namin for the lab. Okay. And then, once we get the results, we'll see kung may adjust po kami dito sa ating equipment. And then from the equipment, siguro po mga abutin kami ng mga April, rough timeline namin. Okay. April, March, April to finish that na Lahat ng adjustments. lahat ng adjustments, tapos na yun. Okay. And then it will take us roughly 2 months to produce the actual Okay. equipment. So, after nyo makuha yung result, and then that's by April na, magmamanufacture na kayo nung yung totoong machine. Yes po, yes Yung po. totoong equipment. Yes. And that will take for another months. Ilang months po yan? Mga 2 months po yun. 2 months. So, more or less by May? More or less mga May, June. Kasi po, plano namin magtanim na ng initial seed Citronella. namin by January. So, Okay. that's just in time. Medyo naka-time ng mga June, July. Okay. Nagpo-produce na kami ng first batch namin ng citronella. Okay. Pagdating ng June, may harvest, May equipment then na rin po ready kami. na yung equipment. Apo. And tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na po yan. Distillation na. Apo. Oh, by the way, sir, yung tank natin na to, kung makikita niyo yung buong equipment natin, Okay. this all came from scrap materials lang. Palang yan. Since kami po as contractor, marami kaming mga scrap Materials. materials na nandyan. Oo. So, ginamit namin to para hindi po masyadong sa environment. So, yun muna ginamit namin. Since testing to, mag-a-adjust tayo ng maraming beses dito. Oo. So, we tend to reuse kung ano yung meron kami dito. Ito po, lumang tangkay na to na tatapon na dapat to eh. Oo. So, we made some use of it. Oo. Pati po yung pipes natin dito. So, yun po. So, prototype pa lang impressive na. Ibig sabihin, Salamat pag nagawa naman yung po. totoong produkto, ang ganda-ganda po na. Apo, mapapagmalaki niyo po yun. Actually, ito po, pagka salamin ito dapat eh. Ang finish nito, parang salamin niya, pag tumingin ka dyan, makikita mo yung mukha mo eh. Meron ka na bang figure, sir, just in case, pag nagawa to, how much it cost, kung magiging available to sa market? Actually, sa When you decide na gusto niyo magbenta? meron po kaming figure in mind. Although hindi pa po namin ma-divulge because we have to see all the adjustments pa po dito sa ating equipment. Yes, yes. Kasi that would be a factor doon sa ano natin. Plus, pwede po kami mag-customize ng konti dito. Let's say ito, gusto nilang ganitong finish na rin. So, pwede po kami tumawag sa amin, i-customize po namin yun. Okay. Since sinabi mo, sir, na customized, ibig sabihin pwedeng maliit, pwedeng malaki. Yes po. Depende kung gaano kalaki yung farm na gusto nilang gawin. Yes po, pwede natin upscale yun kung gano'ng karami po yung volume na kailangan nila. Okay. In terms of kilos, how many kilos yung may ilalagay dito sa tangke na i-distill mo?
200 kilos of raw materials, sorry. 200 kilos. 200 kilos of raw materials natin na ilalagay. Pero if they need or kung malaki yung farm nila, pwede natin lakihan yung volume. Lalaki po tayo ng equipment dito. So it doesn't mean po na pag naglaki kami, parang 1:1 lang na nilakihan nyo lang siya ng parang Lego. It doesn't work that way. Kasi po we have to compute as well kung marami po parameters kasi ito, hindi basta po ganun equipments. Bigyan mo kami ng idea lang para lang ma-imagine namin ano ang magiging itsura ng isang finished product. Okay. At pag in-install ito sa lugar nila, paano yun? Paano yung proseso? So, since nga po kami, we do customize, depende po sa needs ng client, pwede po natin itong gawing una-una, pwede natin itong gawin. This could be a very mobile equipment, as in one set siya from here to this port, and then meron po siya magulong na kung gusto nyo ilipat, kumalit lang po yun. Pero syempre po, kung malaki na po yung equipment na kakailanganin ninyo, it won't be an ideal situation. And then, of course, the finishes po natin, maganda na rin yan. Ito pa, parang salamin na to. Ito, this could be different na finish. At the same time, pwede rin po install namin sa planta. But that's a different, cost from equipment. Pwede ito kasi po, normally, pag ganito meron mainit ito, gusto nyo doon malamig na yung area na yon. Pwede po natin ito nasa labas. Hati yan. Hati po ito. Ito nasa labas. Dadala po sa pipe. Yun po nasa loob. Yun nasa loob. Opo. Oh, I see. So parang iyon magiging laboratory itsura. Opo. Ito, labas. Parang ito po yung production nyo, yung laboratory nyo. Parang ganun. I see. Oo. So, ibig sabihin nito, sir, pag itong equipment na to ang kinuha nila, we are getting yung good manufacturing practice ang Yes po. magagawa natin dito. We patterned the whole system based on our experience with food manufacturing. Mga multinational. Multinational po, nung araw pa. So, yung standard dito, hindi bara-bara. Hindi Talagang po. ano siya. Siyempre po, gagamitin namin for our own production. So we want the best quality na aralan namin over the years. Siyempre, kung maganda yung equipment mo, siyempre, Maganda maganda rin rin po yung result lalabas. ng produkto. Apo. Oo. Okay. Ibig mong sabihin, pag binili nila ito, dadalhin mo doon sa kanila, bukas mag-operate na sila. Ganun ba? Pwede po. Lalagyan na lang nilang heat source, kasi po yung heat source, hindi pa kasama sa amin, dahil depende po sa kanila. Heat source na lang sila. Bukas po, mag-distill na sila dito. Paano, sir, yung mga maintenance? Halimbawa, pag... Buti po natanong ninyo. Pwede po kaming actually mag-maintain ng equipments because una-una po kami nagawa. And then, may experience po kami before with machine maintenance, which we do for the multinational companies. So, rest assured po kayo, anything na i-repair dito, just call us again. And then, we could restore it to almost brand new. Anyway, yan po ang expertise ng kumpanya ninyo. Apo. Meron pa bang ibang features ito na pwedeng idagdag para to create more convenience on their end? Okay po. Definitely po, there will be improvements. Lagi po yan sa atin sa equipments natin. There's always room for improvements. Okay. Example po is the heat source. Pwede natin, kung i-request sila sa amin, we could provide a better heat source for them, which is normally sila naman provide ng heat source. But if they want us to provide the heat source, and then na mas makakatipid sila, mas efficient, ganyan. Mas efficient sa kanila, pwede po yun. Next is, ito pong, kasi ito normally meron na po itong pressure relief valve na nilalagay kami, which is para i-prevent yun sa sumabog siya. So nasa ibabaw yun. Okay. Meron pa sa mga safety features na nandito, but if they want an additional features on the safety side, pwede pa tayo magdagdag. And then, hindi ko po nasabi kanina, kung pupunta po tayo dito, kung makikita nyo, puro quick release tayo dito. Okay. So, pwede po malinis itong mga pipe na to, itong mga areas na to. And if they want na meron pang isang area na mas madaling linisin, mas mabilis, we could actually customize that for them. Okay. So, itong ginawa ninyo na equipment na to is specifically to distill citronella oil. Yes. Okay. What about yung other oils? Like, let's say, for example, lemongrass, or let's say, ginger, or any other scent na pwedeng makuha. Pagka po kasi besides sa study namin, from studies namin, is we would need a different equipment para sa, let's say, for lemongrass. Okay. Para mas makuha namin efficient. That's what we're aiming for. So, we might actually change equipment for another product or byproduct or raw materials.
Meron pa bang features na gusto mong i-highlight para dito sa equipment? So, dito sa equipment po natin, since as na-mention po natin, is we could customize this. But existingly, ito po may gulong and then pwede natin ma-adjust. May easy adjust chance for the level. Okay. Para halimbawa po yung paglalagay natin dito, minsan hindi natin masabi, naka-angle dito, naka-angle doon, naka-angle kung saan. Madali niyo po i-adjust yung level niya, so para pantay siya. Okay. Next po natin dito is yung rubber natin dito. Okay. So we made sure, dahil po nagma-manufacture tayo kami ng rubbers before, so we made sure na pinakamagandang quality ng rubber yung mailalagay natin dito. Okay. Dahil po maraming ibang equipments nag-fill, since ito po pressurized ito, baka po mag-fill tayo from the rubber itself pa lang. And then lastly, we have here the quick release system na ginamit namin para po for cleaning purposes and just in case kailangan nyo magpalit ng product, mas mabilis. Okay. Kasi di po magpapalit tayo from essential oils, let's say merong kaparehas A and B, minsan kailangan nyo linisin itong buong system para po hindi umamoy kasi maghahalo po yung amoy niya. Okay. So with this, hiwalay po siya, pwede nyo tanggalin, linisin, balik agad, ready na kayong mag-produce ulit ng panibago ninyo. Alright. And then lastly, we could customize kasi dito po meron tayong heat source. Di ba po nabanggit ko nung una na depende sa kanila kung anong heat source ang gusto nilang ilagay. Okay. So pwede po natin i-customize ito. Although hindi po kasama sa pinakis kasi depende po sa kanila. Pwede i-customize na mas maging efficient yung gagamitin ng heat source. Pwede i-enclose ito or marami po kami pwedeng gawin para sa kanila. Okay. Pan request. Anything else aside from this? Meron pa ako kayong ibang ginagawa? Besides po ito, since gumagawa kami ng machines na ganito, we could design other machines for them. Okay. We could, pwede sila lumapit sa for consultation on how to build their plant, kung ano yung tatayo nila, besides sa machine na dun sa structures nila. Everything plant related na kakailanganin ng ating mga viewers. Pwede kayong maging consultant. Basta huwag lang sa farming, kasi bago pa lang kami doon. Pwede kayong maging consultant. Pwede po. Anything na kailangan nila as far as equipment or factory ba ang tawag? Sa planta po nila, or kung sa manufacturing plant nila, pwede po sila lumapit just in case na gusto nila. Pwede po namin sa tulungan sa mechanical, sa civil, sa electrical. Kasi po part kami ng PCAB so we could cater for them. License po kami with PCAB. Alright. Saan kayo nila makakontakt? So they could contact us through text or call. And also we have our Facebook page, which is H&H Philippines. But the Philippines is PHILS, abbreviated. Abbreviation, okay. Apo. And then the cell phone number that you could text is 0968 887-1452. Alright. Ito po ang world-class na distillation equipment kung gusto ninyong talagang makapasok sa export market for essential oil. Ito po yung solution. Salamat po. Thank you, sir. Thank you po. Thank you po. Sige po. Okay, sir. Thank you very much.